So magandang araw mga kasaka, no? So dito tayo ngayon sa isang namang palayan. Meron akong ipakita sa inyo na isang uri ng sakit, no? So malalaman natin kung anong insekto ang umatake dito. So shout out nga pala sa mga bagong followers ko dyan sa Berwila, Agusan del Sur, sa Prosperidad, Agusan del Sur, tsaka sa Mainit, Surigao del Norte. So maraming salamat sa inyong pagpalo. So ito mga kasaka, kung napansin natin, binubunot ko yung talbos or shoot, no? Talbos ng palay. So ayan, ito yung signs na inatake siya ng stem borer. Yang makikita natin na parang maliliit na yan yung ipot, no? Tae ng stem borer. So diyan siya dumaan sa puno ng palay. Ayan, yung puti, yan yung ipot ng stem borer. So binutasan niya yung puno ng palay, tapos pumasok sa loob, kinain niya yung pinaka soft tissue, no? Yung pinakamalambot na bahagi ng palay. So ang magiging resulta niyan is mamatay yung kanyang talbos or shoot. Yan, yan yung palatandaan na stem borer ang umatake. So naputol siya mula talaga sa dulo ng talbos hanggang sa pinakababa, no? Yan. So naputol na siya, kinain siya ng stem borer. So yan yung early stage, no, na damage. Ang tawag dyan is dead heart. Early stage yan. Ibig sabihin umatake ang stem borer sa sa panahon na bata pa yung palay natin, hindi pa nagdala ng bunga. Yan, no. So early stage yan na attack ng stem borer. So ang edad ng palay na to is 20 days. Dapat kasi mga kasaka, sa seed bed natin nag-apply na tayo ng depensa para sa stem borer, para pag transplant natin hindi na hindi na ma-develop yung itlog ng stem borer, hindi na siya magha-hatch. So hindi na siya mag-multiply sa ating palay. Ito kasi hindi na-applyan, kaya pag transplant nila, napisa yung itlog, dumami, kaya marami yung damage. So ito, kapag hindi pa ito makontrol, mag-multiply na naman itong mga itlog niya. So during magbuntis tong palay na to, mas marami na yung stem borer. So mas magiging malaki yung damage ng kanyang palay. So meron tayong ipakita mamaya, i-recommend sa inyo na products na dapat gamitin para sa pag-control ng stem borer.